Formal nang inanunsyo ng Rusya ang dahilan ng pag-atake sa mga bansa sa Baltiko. Ayon sa ulat, magpapalipad daw ng mga drone ng mga sundalong Ukrainyano mula Latvia papuntang mga target sa Rusya. Inihayag ito ng serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Rusya. Dagdag pa nila, pinayagan umano ng Lithuania, Latvia at Estonia na magpalipad ng mga drone papunta sa Rusya mula sa kanilang teritoryo. At ngayon, inihayag ng intelihensya ng Rusya ng mga sundalo ng puwersa ng drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ay naitalaga na sa 5 base militar sa Latvia. Sa Ukraine at Latvia, tinawag nila itong kalokohan ng mga Ruso at malinaw na provokasyon. Ngunit sa gitna nito, lumitaw ang balita na sa Estonia, totoong pinabagsak ng NATO Aviation ang isang Ukrainian drone noong nakaraang araw. Pero may isang napakahalagang detalye dito tungkol sa kung paano napunta doon ang drone na yon. Lahat ng yan ay tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago iyon, mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa YouTube channel na ito. At bago tayo magsimula, sandali lang ng inyong pansin. Dahil ang episode na ito ay hatid sa inyo ng suporta ng platformang Preply. Ito ay isang Ukrainian na plataporma ng mga online na tutor para sa mga banyagang wika. Mayroon silang halos 100,000 guro at 70 wika. Ito ay perpekto para sa inyo na, halimbawa, nasa imigrasyon at nag-aaral ng German, English, Polish o kahit anong wika. At ang mahalaga para sa inyo na yon ay may 50% diskwento sila sa unang klase. Kaya sa description ng video na ito ay may link na kapag pinindot ninyo, agad ninyong makukuha ang 50% diskwento mula sa YouTube channel ni Alexei Pechi. Ngayon, itutuloy na natin ang episode. Kaya, naghanap ang Russia ng totoong dahilan para umatake sa Latvia. Heto ang CP mula sa Russian Foreign Intelligence Service. Naghahanda ang mga sundalong Ukrainian na magpalipad ng drone sa mga target sa Russia mula Latvia. Ayon sa impormasyon, hindi raw maglilimita ang Kyiv sa paggamit lamang ng mga air corridor mula sa mga bansang Baltiko para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Isa itong kasinungalingan. Balak ding magpalipad ng mga drone mula sa teritoryo ng mga bansang ito. Para dito, ang mga sundalo ng puwersa ng mga sistemang walang piloto ay armado. Ang mga sandatahang lakas ng Ukraine ay naipwesto na sa 5 base militar sa Latvia, pati na rin sa mga lugar ng Lielvard, Daugavpils at Ekabpils. Binigyang diin ng ahensyang paniktik ng Russia na kaya ng kanilang kagamitan tukuyin ang eksaktong mga koordinado ng mga pinaglulunsaran ng drone at kumuha ng impormasyon mula sa mga labi ng mga napabagsak na drone. Katulad ng tangkang pag-atake ng Ukraine gamit ang drone sa tirahan ng presidente ng Russia noong Disyembre. Kung hindi ninyo naintindihan kung tungkol saan ito, alalahanin ninyo ang anekdota na ito kung saan tumawag ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin kay Pangulong Donald Trump ng Amerika, umiiyak siya, humihikbi sa telepono at basta nagrereklamo. Inatake ba ng mga Ukrainian ang tirahan ni Vladimir Putin sa Valday? Резиденцию кровавого Ganito ang sinabi ng serbisyo ng panlabas na paniniktik tungkol mismo sa insidenteng ito at nangyari ito gamit ang mga drone. Tungkol mismo sa insidenteng ito ang pinag-uusapan at heto na ang pinakamahalaga, ang Russia ay tahasang nagsimulang magbanta sa isang miyembro ng Hilagang Atlantikong Alyansa. CP mula sa serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Russia. Ang pagiging miyembro ng Latvia sa NATO ay hindi magpoprotekta sa mga kasabwat ng terorista mula sa makatarungang paghihigante. Alam na alam ang mga koordinado ng mga sentro ng pagpapasya sa Latvia. Ang mga pahayag na ito ay tinugunan ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Latvia na si Baiba Brahi na maring itinangi ang paratang ng Moscow. Narito ang CP. Muling nagsinungaling ang Russia na yon ay ang serbisyo nitong paniktik panlabas ang nagkakalat ng disimpormasyon laban sa Latvia. Yan ang totoo. Hindi nagbibigay ang Latvia ng airspace para sa mga pag-atake laban sa Russia. Paulit-ulit na itong ipinaliwanag sa mga kinatawan ng Russia. Ano pa nga ba ang aasahan mo sa kanila? Mga tanga sila. Mga Ruso nga yan. Pinabulaanan ng Pangulo ng Latvia, Edgar Srinkevics, ang pahayag ng Kremlin. Heto ang kanyang sinabi. Nagsisinungaling ang Russia tungkol sa sinasabing pinapayagan ng Latvia ang anumang bansa na gamitin ang kanilang mga kakayahan. Hindi ginagamit ang himpapawid at teritoryo ng Latvia sa pag-atake sa Russia o ibang bansa. Tumugon si Georgy Tikhi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine sa bagong kasinungalingan ng Russia. Narito ang kanyang pahayag. Sa pinakahuling hanay ng mga kasinungalingan ng Moscow na inaakusahan ang Ukraine sa paghahanda ng pag-atake sa Russia mula sa teritoryo ng Latvia ay walang kahit katiting na katotohanan.
Ang kasinungalingan ng Russia ay bahagi lamang ng mas malawak nitong kampanya ng propaganda na naglalayong magdulot ng kaguluhan ng opinyon ng publiko sa Latvia at sa mga bansang Baltic. Salamat sa aming mga kaibigang Latvian sa pagbubunyag nito. Sa kasamaang palad, masasabi kong bahagyang umeepekto ang kampanya ng impormasyon ng mga Ruso. Paalala, sa Latvia, ang pagpasok ng mga drone ng Ukraine kamakailan ay nagdulot ng pagbibitiw ng Ministro ng Depensa at buong pamahalaan. Dati nang sinabi ng kalihim ng Security Council ng Russia na si Sergei Shoigu na kilalang pastol ng USA na may karapatan ang Moscow na ipagtanggol ang sarili nito sa gitna ng drone attacks at nagbabala sa mga bansa sa Baltic. Inabisuhan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation ang mga bansa sa Baltic na huwag hayaang gamitin ng sandataang lakas ng Ukraine ang kanilang himpapawid para sa mga drone. Tinanggi ng Estonia, Latvia at Lithuania ang mga paratang sa isang magkasanib na pahayag. Ayon sa mga militar, napapadpad sa kanilang teritoryo ang mga drone ng Ukraine dahil sa mga kagamitang pang-elektronikong pakikidigma ng Russia. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Latvia, ang agresibong digmaang isinusulong ng Moscow ay nagdudulot ng pang-anib ng mga insidente ng seguridad sa riyon. At ngayon, ito namang susunod na balita ang pinagkapitan ng mga Ruso. Isang eroplanong pandigma ng NATO na nagpapatrolya sa himpapawid ng rehiyong Baltiko noong gabi ng Mayo 19 ay nagpaputok at nagpatumba ng drone sa itaas ng. Ayon kay Ministro ng Depensa ng Estonia na si Hanno Pevkur, balamang na ito ay isang Ukrainian na drone. Pero ang punto ay, ayon din kay Pevkur, ang drone na yon ay naligaw ng landas dahil sa panggugulo sa mga sistema nito. Ibig sabihin, oo, Ukrainian niya, pero malinaw na hindi ito dumaraan sa Poland at sa lahat ng mga bansang Baltiko papuntang Rusya. Kinumpirma rin ito ng chairman ng komite sa ugnayang panlabas ng Estonian Parliament na si Marko Mihkelson. At ito ang katotohanan, ang totoo tungkol sa pagpasok ng mga drone ng Ukraine sa mga bansang Baltiko. Patuloy na inililihis ng Rusya ang mga drone ng Ukraine patungong Baltiko sa pamamagitan ng mga kagamitang pang-elektronikong pakikidigma. Sinasadya itong gawin ng Moskva kasabay ng pinaigting na propaganda. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraina, patuloy silang nakikipagtulungan sa mga espesyal na ahensya para matukoy ang ugat ng problema at maghanap ng solusyon, kasama ang direktang partisipasyon ng mga eksperto mula sa Ukraina. Участии Украины. At dito, binigyan diin ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraina na taliwas sa mga pahayag ng propaganda ng Rusya, hindi kailanman pinayagan ng Estonia, Latvia, Lithuania at Finland ang paggamit ng kanilang himpapawid para sa mga pag-atake laban sa Rusya. Hindi rin nagarap ang Ukraine na ganoong mga kahilingan sa mga bansang ito. At ngayon mismo, nais kong sabihin na isinasakatuparan ng Ukraine ang kanilang karapatan sa sariling pagtatanggol. Ayon sa Artikulo 51 ng Charter ng UN, ang mga lehitimong target ng militar ay nasa teritoryo ng Rusya. Para tamaan ang mga ito, mismong himpapawid ng Rusya ang ginagamit. Kaya walang karapatan ang mga Ruso na sisihin ng Ukraine, mga bansang Baltic o Finland sa mga naging bunga ng kanilang mga aksyon at agresibong digmaan. Uulitin ko, lahat ng lumilipad sa Rusya, lahat ng sumasabog sa Rusya, lahat ng taong namamatay sa Rusya dahil sa pag-atake ng drone, mga missile at iba pa, lahat ng ito ay ganti sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng Rusya sa loob ng 12 taon laban sa Ukraine simula pa noong 2014. Yung mga Ruso na nagpo-post sa TikTok at Instagram ng mga video na may tumama sa Ryazan, nasusunog ang Tuapse at may mga drone na lumipad sa Moscow, ano ba talaga ang inaasahan ninyo? Akala nyo ba hindi kayo maapektuhan ng digmaan? Apektado rin kayo dahil bumalik na ang digmaan sa sarili nitong daungan. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at komento sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.